Siguro, marami nakakilala nito ni Father Ubod, itong si Ubod sa Cebu. Although ito yung video na mapanood nyo, Bisaya to na kanyang mga sinasabi tungkol dun sa may INC na rally ng nakaraang araw, noong Lunes. So merong reaction siya doon, napakagandang reaction nitong pare na to, na open siya dito sa nangyari noong rally nga nung INC noong Lunes. So pero mapanood nyo to na mayroon siyang subtitle na nilalagay doon. So ginawa ko to na reaction kasi dapat ganito ang mindset ng mga pare. Kasi marami tayong mga pare na nakikita natin na sumama doon sa nag-file ng impeachment. So ginagamit nila ang kanilang pagkapare dahil nagpagamit sila sa mga politiko. Pero itong pare na to, si Siano, hindi to siya nagpagamit sa mga politiko. Pero pukal siya sa nakikita niya ngayon sa ating paligid. So bago po natin tunghayan ang kanyang mga sinasabi, paki-subscribe po itong aking YouTube channel. At ipasok natin si Father Ubod. Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers ni ining maong rally. Pagkanindot tanawon, mga 13 areas ang kinadak-an ang dito sa Quirino area, Grand Stanza, Manila. Partigyong daghanang tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti nga kana ganing tiles or color nya. Di ka kabati nga, di ka kakita nga nagtinukmuray, di ta kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kakita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga nagbugal-bugal o naginsulto sa certain persons. Kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan na katilingbanon, nag-atake sa mga depiktos katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon jud ko congratulations INC. Kay maogid niya, muukab sa Bible, ibase didto ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong na ning pagkabahin-bahin, panag-away, naaman as Bible tanan. Pasabot, kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo. Nya kinisang mga pagpadayag sa atong mga Diosnong panginahanglan og pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Cristo nga kining rally karon, ato unta ning buhaton, dili nato ihilom ba. Matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. O para nako natuma ni sa Iglesia ni Cristo, gipakita nila sa tibuok kalibutan karon, the biggest gathering in the Philippines nga nagsulti. Hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon, hunungo na nato kining pag-iya-iyahay, unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta nga magdanag nato isip nasod, gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanang ni apil. Congratulations sa tanan nga ni appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Way gubot, way away, ug wa say dinautay nga personal. Ang ganda ng kanyang sinabi kasi
mayroon na siya nakita doon daw na milyon ang mga tao. Yung makikita sa nagrally na yung lugar ay natakpan doon sa mga puti na mga tao kung saan milyon ang dumalo sa rally. Kaya siya napahanga doon kasi walang mga placards, walang mga nagtulakan, mga pulis, walang humaharang-harang. Ganun ka peace ang rally. Tapos nagustuhan niya doon yung may mga nagbabasa ng Bible doon. Isa yun sa kanyang hinahangaan. So humanga siya sa Iglesia ni Cristo sa kanilang ginawang pag-rally. Kinocongratulate pa nga niya ang Iglesia ni Cristo sa nangyari. So yun nga yung nasabi ko, na ang ibang pare dito, mga madre, sumama pa sa pag-file ng impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Excuse me. So, hindi ko sila maisip kung bakit sila nagpagamit sa mga politiko. Ang dami naman na pwede nilang gawin. Imbis na ang Iglesia ni Cristo ngayon ay bigyan natin ng, lalo sa mga religious group, bigyan nyo ng example yan, na napakagandang example ang Iglesia ni Cristo. Itong si Bini Abante, ang ano niya, sinabi niya sa Bible Baptist siya. Dapat, ang laki rin ng mga miyembro ng mga Bible Baptist. Marami yan, ang mga miyembro dyan. Di ba? Nag-ano pa yun, nag-ano kay Pangulong Duterte, milyon din daw sila. Pero hindi pa niya nagamit yan na mga miyembro dyan na para pahupain itong gulo ngayon sa Pilipinas, na ito yung politika talaga. So lalo pa sa nag-uudyok dito sa Quadcom, nag-imbestiga na mag-imbestiga. Pag hindi na maganda ang pag-imbestigasyon, kinokontempt nila. So di ko nakikita na patas si Bini Abante dito. Kung pastor man to siya, dapat ginamit niya yung pagkapastor niya. Dapat ginawa niya ay hindi ganun ang pagkasistema na parang dinidiin na niya yung tao. Hinuhusgahan niya yung tao. Pero ang INC, nakikita ko, mayroon silang mga pahaging doon na sinasabi. Pero pag intindihin natin yun ang nakikita nila. At yun din ang nakikita ng karamihan. Kaya nga sila sumuporta doon sa sinabi ng Pangulo na ayaw ng impeachment para sa Vice Presidente. Kaya lang, ang mga tao ngayon, kahit na nagrally ng INC, marami pa rin mga negatibo ang utak. Itong pare na to, si Father Ubod, ang ganda ng mindset nito. Hindi to siya pare lang na nandyan lang siya na humarap lang sa mga tao araw-araw, nagbigay ng misa, nagbigay ng ibanghilyo, pero may layunin siya, mayroon siyang pag-focus sa ating bansa. Nakikita niya kung ano ba ang ating bansa ngayon. Ito nga yung mga madre at saka pare na sumama dyan sa impeachment, na parang proud pa nila na nandyan. Di ko alam kung nabayaran ba yan mga pare na yan at saka mga madre na yan sa mga politiko. Bakit sila magtiyaga pupunta dyan? Alam naman natin ang mga politician na nandyan. Kagaya ni kay Castro, kagaya kay Dilima. Lalo si Castro, convicted. Tapos samahan mo, pare ka, madre ka, sumama ka dyan sa mga yan. Diyos por santo naman itong mga to. Mga pare ba kaya yung totoo dyan? O ginamit lang ninyo yung damit sa pare, damit sa mga madre para sabihin kayo na mga nasa simbahan kayo? Kung nasa simbahan kayo, di kayo abot dyan. Pag-file ng impeachment dyan sa Kongreso, anong ginawa nyo? Mga pare kayo, mga madre kayo dyan. Tularan nyo to, si Father Ubod. Ang ganda ng mga nito. Ang ganda ng mga sinasabi nito sa kanyang sa simbahan. Hindi siya against sa Iglesia ni Cristo. Samantala to mga ibang relihiyon ngayon, nagbabanggaan dahil paano nila napatunayan na kami ang mas marami. Parang gusto pa nila yung nagawa ng Iglesia ni Cristo, gusto pa nila lamangan. Yun ang nakikita ko sa iba eh. Tapos sakyan sa ibang mga politiko, sakyan ng iba sa hindi nakakaintindi. Gusto talaga nila yung gulo, mga politiko ngayon. Diyan sa Kongreso, walang pakundangan na impeachment talaga. Ito mga kakaliwang grupo.
Buti nga ito, iba to naglaylo na. So ito yung pare ito, dapat tularan natin to sa mga ibang pare. Sa ibang mga pare dyan na ano ko sa inyo, gayahin nyo to. Ito si Father Ubod. Suportahan niya yung nakakabuti sa ating bansa. Hindi nga kayo pa ang nagpapahamak. Kaya dyan sa may banggitin ko na. Itong sa EDSA Shrine na pumunta dyan sila ni Dilima, yung tabingi ang mukha. Yung sino ba yung congressman na yan? Pumunta pa sila doon na may mga pin-pin pa sila ng ribbon dito. Tapos nagpagamit ang mga pare doon. Parang ako yung kinikilabutan sa mga pare na yan. Hindi ko alam kung anong tawag ko sa inyo. Baka napasukan kayo mga demonyo dyan sa sa mga utak nyo. Ginamit nyo pa simbahan. Ano nyo pa yung mga tao dyan sa loob ng simbahan. Para sabihin nyo na nagpatuloy kayo sa mga tao na lumalaban sa Vice Presidente. Pero hindi nyo alam na kayo rin mismo ang nagsasabong din sa taong bayan. Pati mga relihiyon na Katoliko, para naghati-hati na rin kayo sa mga paninindigan nyo. Gayahin nyo ang Iglesia ni Cristo. Kaya ang Iglesia ni Cristo, napaka-unity nila. Hindi sila nagpatinag kung ano man yung mga binabato sa kanila na mga panlalait. Kaya saludo ako sa Iglesia ni Cristo. Sana po marami pang Iglesia ni Cristo na susuportahan pa po natin. Kung ano man ang hakbang nyo, sana suportahan pa po natin ang INC.